call to active discipleship in families sa kontekstong ng mga hamon na kinahaharap ng pamilya ngayon, lalo na dahil sa epekto ng teknolohiya at the fading of traditional Filipino values. Ang mensahe ay maaaring isalin natin sa mga susunod na paraan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, inanyayahan tayo na maging aktibong mga disipulo, tulad ng pag-iiwan ni Andres at Pedro ng kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Tayo ay tinatawag na bitiwan anumang bagay ang maaaring hadlang sa ating matapat na pagmamahal at pagpapakita ng halaga ng ating pamilya. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo ni Mateo, nakasalubong ni Jesus sina Simon Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres habang sila'y nanghuhuli ng isda. Sinabi niya sa kanila, "Sumama kayo sa akin at gawin ko kayong mga manghuli ng tao." Ang panawagang ito ni Jesus ay isang makapangyarihang imbitasyon upang maging kanyang mga alagad at ibahagi ang kanyang mensahe sa iba. 3 punto ang gusto kong ibahagi sa inyo. And it is SEV. C-E-V. Seek stands for Call to Active Discipleship in Families. E, embodying the virtues of Mary. And V, vocational discernment as fisher of man. The call to active discipleship in families sa kontekstong ng mga hamon na kinahaharap ng pamilya ngayon, lalo na dahil sa epekto ng teknolohiya at the fading of traditional Filipino values. Ang mensahe ay maaaring isalin natin sa mga susunod na paraan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, inanyayahan tayo na maging aktibong mga disipulo, tulad ng pag-iiwan ni Andres at Pedro ng kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Tayo ay tinatawag na bitiwan anumang bagay ang maaaring hadlang sa ating matapat na pagmamahal at pagpapakita ng halaga ng ating pamilya. Kasama rito ang pagkilala sa posibleng negatibong epekto ng teknolohiya at pagkawala ng tradisyonal na pamanang bertod or Filipino values. Sa harap ng pinagmulang distraksyon ng teknolohiya at decreasing values, tinatawag tayong aktibong makilahok sa pagpapanatili sa pagpapalaganap ng mensahe ng pag-ibig at kaligtasan ni Jesus sa loob ng ating pamilya. Ito ay kinakailangan na mahanap ang isang balanse sa pagitan ng teknolohiya at dekalidad na panahon na inilaan sa pagsasama at sa pagpapaunlad ng mga relasyon na nagtataglay ng pag-ibig, pag-unawa at kapatawaran at sa pagtatanim ng halaga ng pagpapakita ng turo ni Jesus. By being intentional in our actions and decision-making, maaari nating bigyang pansin ang well-being ng ating pamilya sa aktibong makilahok, sa fostering strong na pagmamahal at matibay na relasyon sa ating pamilya mismo. Tulad ng pagtugon ni Andres at Pedro sa tawag ni Jesus na walang alinlangan, tayo rin ay tinatawag na tugunan ito ng tapat
at dedication sa ating pamilya. Tinitiyak na manatiling matatag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa at ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, embodying the virtue of Mary. Mary, the mother of Jesus, as an example of devotion to God's will. Upang maging tunay na mga alagad, maaari tayong tumanaw sa katangiang ipinamalas ni Maria. Si Maria ay isang huwaran ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Buong pusong tinanggap niya ang mensahe ng Anghel Gabriel at tinanggap ang papel na maging ina ni Jesus ng may kababaang loob at tiwala. Ang pananampalataya ni Maria ay nagbibigay daan sa kanya upang lubusang mag-alay sa kalooban ng Diyos para sa buhay natin o para sa buhay ni Maria. Ipapakita rin ni Maria ang katangiang pag-ibig, pagmamahal, ang kanyang walang pag-alintana at sagradong pagmamahal sa Diyos. At sa iba ay naging halata sa buong kanyang buhay, lalo na sa bubungan ng krus habang siya ay tumatayo sa tabi ng kanyang anak na si Jesus. Sa pagsasabuhay natin ng mga katangiang ito ni Maria, ang kababaang loob at pananampalataya at walang pag-alinlangan sa pagmamahal, aktibong matutugunan natin ang tawag ni Jesus na maging tunay na alagad. Ito ay nangahulugan ng pagbibigay pansin sa kalooban ng Diyos sa atin, sa ating mga sarili, ang ating mga over in our self-interest. Ang tiwala sa kanyang plano para sa ating buhay at sa pagmamahal sa ating kapwa tulad ng pagmamahal din natin sa ating sarili. Sa pamamagitan nito, magpapatuloy ang misyon ng pagpapalaganap ng mensahe ng pag-ibig at kaligtasan tungo kay Jesus, dyan lang kay Jesus at sa buong mundo. Because of Jesus, as we follow Him, magkakaroon tayo ng kaligtasan sa Kanya lamang. Third aspect is yung vocational discernment as fishers of men. Paano natin ito matranslate? Because usually we know that being a fishers of man, ito ay tinutukoy natin yung mga pare, yung mga bishop na magiging fishers of man. Paano tayong mga individual na tumugon sa hamon ni Jesus, katulad ni Andres at ni Pedro? Ang sinabi niya, sumama kayo sa akin at gagawin ko kayong manghuli ng itao, ay isang makapangyarihan na kaakibat na mensahe para sa individual, para sa atin, sa kanilang pagpapasya sa vocation nila. We have different vocation bilang magulang, bilang pari, bilang individual, a single blessedness. Ang panawagang ito ni Jesus ay nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na sumunod sa Kanya at maging that we become fishers of man, ay maaaring maintindihan bilang isang tawag upang ibahagi. Dito natin maipakita na tayo ay magiging fisher of man, that if we propagate the message of Jesus in love, kaligtasan at pag-asa na inaalok ni Jesus sa lahat. Ito ay isang imbitasyon upang maging aktibong mga kalahok sa pag-akay ng ibang tao pabalik sa Diyos at tulungan silang matagpuan ang layunin, kasiyahan at ng kanilang buhay. That we need to help them to find fulfillment and purpose in their life. Bilang magulang, tutulungan mo yung mga anak, ano ba ang purpose nila at fulfillment sa buhay nila? Hindi yung ang ating kagustuhan ang matutupad para sa mga anak natin. You become a fishers of man
katulad ni Pedro at ni Andres, kung ikaw ay tumutulong sa anak mo o sa ibang tao, that they can find their purpose in life, their fulfillment, that they can enjoy the true happiness, that they can possess God in their life. Para sa mga nag-iisip sa kanilang bukasyon, binibigyan din ang mga salitang ito ni Jesus na ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanya bilang pinakamalaking gabay at pinagmumulan ng inspirasyon. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagtawag ay matatagpuan sa pagsisilbi sa ibang tao. Gaya ng paghagis ng mga mangingisda ng kanilang mga lambat upang makakuha ng malaking huli. Sa pagpapasya ng isang partikular na bukasyon, tulad ng relihiyosong buhay, pagkapare, pag-aasawa, o our dedication being a single blessedness, in order that we can na makapagserbisyo sa magulang o sa ibang tao. Ipinapaalala ng mga salitang ito sa mga individual, sa bawat isa sa atin na humanap sila ng landas na nagpapahintulot sa kanila na maging mga manghuhuli ng isda o manghuhuli ng tao. Ito ay isang tawag upang aktibong makilahok sa pagpapalaganap ng pag-ibig at awa at ng turo ni Jesus na kung saan ang ating natatanging mga kaloob at kakayahan ay pinakamahusay na magagamit natin. Not for our own sake, but for the sake of Jesus as we are followers of Him. Sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus, maaaring magbago ang ating mga individual na pamumuhay at magiging mga kasangkapan ng biyaya na ibahagi ang kanyang mensahe sa iba at patuloy na dalhin ang mga tao sa Diyos. Ito ay isang imbitasyon upang pasukin ang isang bukasyon na nagbibigay daan sa isang malalim at personal na pagtagtagpo natin kay Jesus, na nagbibigay sa atin ng kakayahang maging tunay na inspirasyon na makaakay ng mga tao pabalik sa ating Panginoon. Kung ito'y ating nabigyang pansin at naisabuhay natin ang mensahe ng Ebanghelyo, we can say that we are truly followers of Christ. Amen.